Yo, what's up mga choy? Ah, magandang umaga sa lahat at magandang gabi sa ibang bansa at magandang tanghali sa lahat. So, nandito tayo ngayon sa basketball court sa Al Samha, Abu Dhabi. Papawis. So, nakasiklib ngayon, 2 araw kahapon at ngayon kasi parang nilalamig tayo kahapon. So, nagsiklib tayo. At pumunta tayo ng clinic sa Burjil. Tapos kahapon puro higa lang ginagawa natin. Tapos ngayon nagpapawis kasi sa bukas trabaho na naman. So ganyan lang. Dito sa abroad, sa Abu Dhabi, United Arab Emirates or sa Dubai, puro trabaho. Uwi ng bahay, kakain, tutulog, trabaho araw-araw. Ang pinakapahinga mo yung natutulog ka. Minsan pa nga ako wala akong overtime, puro na trabaho. Ay wala akong day off, puro overtime. Yung karaan inubo tayo, yung may iba yung boses natin parang may tawag nito, paos. So ngayon nagpapakondisyon tayo kasi trabaho na naman. Hirap kasi pag hindi tayo magtatrabaho. Kasi pag sa Pinas tayo, hirap naman sa Pinas. Kunti lang sahod tapos pagod na pagod ka. Excuse me. Ang kaibahan lang, kasama mo yung mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas. Yun lang maganda doon. Parang mahirap ang choices eh. Kung sa Pinas ka, kasama mo ang pamilya mo, kunti lang sahod mo or ang pinaka worst, wala ka pang pera kasi tambay ka pa or ano lang yung trabaho mo, pa extra lang. Yun nga, kasama mo yung pamilya mo pero mahirap ang buhay ba. Samantalang dito sa abroad, kabaliktaran. Malayo ka sa pamilya mo pero malaki ang sahod. Pero yung mo, kumbaga binabayaran ng pera, ng sahod mo dito sa abroad, yung mo, yung pagkakataon na makita mo yung mga anak mo na lumaki. Halimbawa 2 years old, 3 years old, hindi mo masubaybayan yung paglaki nila. Yun lang worst. Lahat ng selebrasyon, wala ka, absent ka doon. Birthday, birthday, mga piyesta, lahat ng birthday ng mo, mahal sa buhay, birthday ng anak mo, na sana nandun ka. Oo, masaya ka kasi nakapagbigay ka ng panghanda or budget sa birthday ng anak mo. Pero ang worst, wala ka sa side. Nandito ka lang sa abroad, trabaho lang ng trabaho. Yung ibang gusto mag-abroad na hindi pa sila kapag abroad, isipin kasi nila masarap ang buhay dito sa abroad. Pero ako na magsasabi, na-experience ko na dito sobrang stress. Kung hindi ka marunong magdala ng sarili mo, baka mabaliw ka kung hindi ka alam mag-handle sa sarili mo. Mahirap. Araw-araw bubunuin mo yung laban ng buhay ba, stress sa duty mo. Lahat ng tao, pakikasamahan mo,
trabaho mo, mga manager, supervisor mo. Pagsamahan mo yan lahat araw-araw. So hindi talaga hindi biro ang mag-abroad. Dati yung hindi pa ako nag-abroad, mga tulad yung hindi pa nag-abroad, tas na yung kapatid ko abroad, sabi ko ang ganda guro dyan sa Dubai pa ako nagsimula sa Dubai kasi talaga kami nagkatira dati. Tas lumipat na yung kumpanya namin. Sabi ko sarili ko, ang ganda guro ng mag-abroad. Magandang pagkain, mga damit, mga branded, mga ganun ba sa isip mo. Yun ang sa mo sa isip mo, pero pagdating mo sa reality dito sa abroad talaga, oo nga, totoo nga naman. Mga branded na damit, gamit. Kaso nga lang yung pagod din araw-araw trabaho. Kaya hindi basta-basta mag-abroad. Kaya payo ko sa gusto mag-abroad dyan, dapat buo ang loob mo. Lalo na't wala kang kapamilya dito sa abroad. Uy, sobrang hirap nun. Dapat kung mag-abroad ka, buo ang loob mo. Kasi hindi to pagkain na ayaw mo, luluwa mo na. Kontrata kailangan tapusin mo yung kontrata mo para makauwi ka. Ganun po dito sa buhay sa abroad. Kumbaga minsan nga tinitiis mo sarili mo, hindi makagasto ng malaki, mag-iipon ka para mas malaki ang maipadala mo sa pamilya mo sa Pinas. Minsan nga pagkain tinitipid mo sarili mo para may mas malaki lang ang padala sa Pinas. Kaya hindi biro mag-abroad talaga. Kaya ayun mga choy, naisip ko kaya ginagawa ko nga ngayon, kasi palagi ko nakikita sa mga video. Uy!